Amen. Thank you sa maong pag-awit. There is a blessed peace near to the heart of God. Wow. Pagka tami sa maong kanta mga kaigsuunan. Okay? So, by this time, akong gihangyo ang tanan to please open your Bibles with me. Abri ninyo inyong mga Bible palihog sa Romans chapter 8. So daghang kakulian ang gitagbo na to karong gabhion ubay-ubay nga mga kakulian ang ato natagbo karon nga night mga igsuon apan ang Ginoo nahimo gihapong maayo sa atong mga kinabuhi. And very ironic because the text that I will be reading before us tonight is a challenge sa atoa, especially sa atong mga pagtuo, sa panahon nga naay mga kakulian ang atong mga kinabuhi. So Romans chapter 8, verse 28, down to verse 34 tonight. Palihog tindog ta, alang sa paghatag og pagtagad sa pagbasa sa pulong sa atong Ginoo. Romans chapter 8, verses 28, down to verse 34. Kung nana, palihog ko pagingon og amen. Ang pulong sa Ginoo nagaingon, I hope to hear your amen often karon no? Para tong dasigon ang usag-usa pinaagi sa tong mga tingog. The Bible says, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom He did predestinate, them He also called. And whom He called, them He also justified. And whom He justified, them He also glorified. What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Wow. We say amen to that. Verse 32, He that spared not His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifieth. Who is he that condemneth? It is Christ that died, yea, rather, that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Let's pray. Father God, salamat Ginoo sa imuhang kaayo sa mga kinabuhi. Thank you Lord sa mga katawhan nga imong gidala diri. Safety po na mo amahan nga nakaabot nining maong dapit nga walay kakulian. Ginoo, ako nagahangyo Lord nga manalipod ka kanamo karon, tagaimig victory Lord ug mga pagtulun-an nga mohatag kanamo Ginoong Dios og grasya ug kalig-on. Pasaylo ami amahan sa mga salaanan, pasaylo ami Ginoo sa among mga daotang nabuhat Ginoong Dios bato kanimo. Ikaw hatag kanamo kadaogan Lord. We need you Lord. Always needing you Lord. In Jesus precious name, among gisalig nga madawat na tanan, among gihangyo karon uban ni among mga prayer requests and even the prayers of your people uban ni Ginoo in Jesus precious name. Amen. Amen. Palihog mang lingkod tang tanan. Ang uluhan sa mensahe nga atong pagahisgutan karon is blessed security. Blessed security. So muna ang uluhan sa mensahe nga ato nga pagahisgutan nining takna sa kagabhion. Now, akong giingon ganina nga ironic ang
text nga atong paghisgutan karon no. Very ironic because murag wagid tay kuan, wagid tay right nga mura og mulikramo sa Ginoo tungod sa mga kakulian nga nahitabo sa atoa nga mga kinabuhi, though sometimes we will be frustrated kay ang Ginoo nagpahinumdom sa atoa nga kaning mga kakulian sa atong kinabuhi nagsaad ang Bible nga ang tanang butang nagakahitabo alang sa atong kaayuhan. That's why mga pinangga nga mga kaigsunan, there are things nga dapat atong tan-awon nga makahatag sa atong kaayuhan. Mao na akong ginaingon nga sa diha nga mangayo tag patience, ang Ginoo tagaan tag opportunity nga mo pasensya. And that's why mga kaigsunan that we must have patience with our vehicle na nagpabadlong karon. And our church vehicle is already almost 7 years ang iyang pag-alagad sa atong simbahan. And that's already a great blessing sa atong church mga pinangga nga mga kaigsunan. I have remembered na noon, last time, naapod mi lakaw, and dito mi paingon mi dito sa, somewhere dito sa Rojas Dapit, and naghuba gyapon sakyanan. Pitig gyapon guba sa sakyanan. And di na mo andar. Frustrated na kayo nga murag naunsa namin sakyanan karon pagyud kan mo padlo nga nami lakaw. Timing kayo nga usa ka tindahan dito sa Atbang. Kusog kay ngayang music. Ngayang music kay Thank You Lord. So, grabe na yun. Thank you Lord perminti ang Thank you Lord perminti ang kantas Atbang. Ana ko masuko pa ka nga. Thank you Lord ang kanta rito. Ito masuko nagid ni reason eh. Padayon ta. So God will always give us reason to be patient. To be patient mga kaigsunan. But tonight, I would like to focus on the text nga atong paghisgutan, blessed security. So mga pinangga, I hope tonight, everybody, ang tanan, na jud kay concern sa imong kalag. Ug sa kalag sa mga tawo nga nakakita nimo og nakadungog sa imong adlaw-adlaw nga mga istorya sa imong kinabuhi. And I hope mga pinangga, ikaw, number one again, akong balikon, you have a concern for your own soul. Concern the souls of those people who hear you and see you. Na kay kabalaka sa kalag. Kung asa bagyod padulong ang imong kalag, human sa kamatayon, ibabaw ni ining kalibutan. Last week lang, dunay duha ka funeral service nga ako ang giwalihan. Nagwali ko sa duha ka buok patay. And tomorrow evening, gracias Ginoo, magwali na pud ko sa patay na pud, ikatulo. Didto sa Purok 5 sa Balindog. Nga ato makita mga kaigsunan nga katong unang amo ang gisangyawan o gipahigayunan sa funeral service, gracias Ginoo, the week before, nasangyawan pa tong maong tao ay sa namatay. And katong namatay at among giwalihan atong niaging Saturday, ako kabalo kung naluwas pa to siya wala. I don't know kung asa siya padulong. That's why while the funeral service is going on, I cannot come to mention about his soul. Kaya ako kabalo sa iyang kinabuhi, ako kaila sa iya. Tomorrow night, ang akong adtuon nga sangyawan sa pulong sa Ginoo, ang maong panimalay sa namatyan, katong maong namatay, gracias Ginoo, uban ang iyang apo didto sa Good News area, because sa una nga wala pa ko ginatudluan nga area, akong ginasuroy-suroy ang mga palibot sa Good News areas, and akong ginabisitahan ang mga silingan, mga balay-balay, and kasangyaw sa pulong sa Ginoo. I am praying nga mabalik na ako na siyang ministry, kay nagafocus ko karon didto sa Amurao, sa pagtudlo sa mga bata. But gracias Ginoo, God will send a teacher
so that I could continue to visit the parents sa mga bata nga na involved sa ato ang children's ministry para apil po ang mga ginikanan makadungog sa kaluwasan. Gracias Ginoo, kato siya, while the good news class is going on dito sa unahan, nagsuroy ko sa mga silingan, and kato siya si Manong Valentin, nakadungog sa pulong sa Ginoo. And at that time, natay paglaom. Gracias Ginoo, tinuray to yang pagtuog pagdawat. Gracias Ginoo, nasa langit karon. We could not say 100%, but at least natay paglaom. Kay atong gibot tong part. So pinagi sa gracias Ginoo mga pinangga nga mga kaigsuonan. I hope na matag usa nato natay concern sa kalag. And by the grace of God mga kaigsuonan, ayaw ka dapat di ta mahimong kontento nga nakabalo lang sa kamatuoran. Kabalo na ko ang kamatuoran. Kabalo na ko ani nga mao ni ang kaluwasan. Kabalo ko nga mao ni ang tinuod. Ayaw ka kontento nga kabalo lang ka. Hinaot mga pinangga, naapog kay kaisog nga motuman ug mosunod sa kamatuoran nga imong na hibaw-an. Allow it to bring you where it leads, no matter what people may say. Ayaw kahadlok kung unsa ang isulti sa ubang mga katao. Ayaw kahadlok kung unsa imong madungog, may tungod sa imong kinabuhi kay gituman nimo ang tinuod. Pinangga nga mga kaigsuonan. Hinaot tonight, makaangko na kag kaisog nga imuhang barugan og sundon ang gisinggit sa imong kasing-kasing nga mao'y kamatuoran mga pinangga. Kay tinuod ka nga naay concern sa imong kalag. Kung wala lang ka nakabalo, kung dili imo yung gituman. Kaya ingon ba ang Bible mga kaigsuonan, bulahan sila nga wala nakabalo o wala nagtuman. Kaysa mga tao nga nasayod o wala nagtuman sa kamatuoran. Pero ato makita mga kaigsuonan, the Bible just says, nagtudlo lang ang Biblia na mas estrikto ang paghukom sa mga taong nakabalo. But if you do not know, impirno mangyapon. Mao na ang atong irisgo nga dapat atong pahibawon gud ang mga tao may tungod sa kamatuoran. You see? Na ato makita mga pinangga nga mga kaigsuonan, don't be afraid to leave error. Ayaw kahadlok nga biyaan nimo ang mali. Real faith will not only affirm the truth, it will also leave error and pursue what is right. Mao nang tinuod nga pagtuo. Biyaan nimo ang mali, ug imong sundod ug kuptan kung unsa ang tama. Karon nga kagabion na, I want to talk about a promise given for those who truly love God. Again, ang buot nako nga hisgutan karon nga gabi usa ka saad nga gihatag alang sa mga tao nga nahigugma sa Dios. Okay? I need to be very, very clear. Dili tanan saad sa Biblia, ikaw ug si bisan kinsang tao pwedeng mo claim. Gispecify sa Bible kung kinsa ang mo claim, kung kinsa ang makadawat niini. Sa atong teksto karon, gispecify gid sa Bible kung kinsa ang recipient sa saad nga gihatag sa Ginoo. And ang Biblia nagtudlo, verse 28, ug kita nasayod nga ang tanang butang nagakahitabo alang sa kaayuhan ngadto kanila nga nahigugma sa Dios. So ang saad na atong paghisgutan karon mga kaigsuonan, gihatag lamang sa mga tao nga nahigugma sa Dios. For those who truly love God. Para nila, mga kaigsuonan. So, pangutaan na karon, do you love God? Nahigugma ba kas Ginoo? Kay kung nahigugma kas Ginoo, para ni sa imo nga saad, nindot kay ni nga mga saad mga kaigsuonan. Para nila nga nahigugmas Ginoo. Ay katong mga nahigugmas Ginoo, they are already in Christ, nga sila diha kang Kristo,
og nagalakaw sila sumala sa espiritu. Chapter 8 verse 1 lang itong text mga kaigsuonan. The Bible says, ingon nga ito ang pulong, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. So may bawaan nimo nga naa na kadya kang Kristo, kay naglakaw ka, sumala sa Espiritu, dili sumala sa imong unod. Now again, let me ask you this question mga kaigsunan. Do you truly love God? Those who truly love the Lord will not only say, yes, I believe, but will also say, of course, I believe, and I will follow the truth. And of course, leave error. Dili man nimo pwede sundon ang kamatuoran kung dili nimo biyaan ang bakak. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsuonan, do you truly love God? Gigugma ba gyud nimo ang Ginoo? Unsa man nga kabahin sa imong kinabuhi nga nagpakita nga ikaw tinuod yun nga nahigugma sa Ginoo. Unsa ba nga kabahin sa imong adlaw-adlaw nga ginabuhat nga pinaagi ana gipakita nga gihigugma nimong Ginoo. Sama sa usa ka amahan, ginapakita sa usa ka amahan nga nahigugma siya sa iyang pamilya kay adlaw-adlaw nangabudlay, nagapatulo sa iyang mga singot, nagaparingkamot para mahatag ang panginahanglanon sa iyang pamilya. You see? Makita nga usa ka inahan nahigugma sa iyang pamilya. Ngano man tungod sa adlaw-adlaw nga pag-atiman sa iyang pamilya, pag-atiman sa ilang pagkaon, sa ilang sinina, sa ilang panimalay, ginapakita na iyang gugma pinagi niana. Now kita mga pinangga nga mga kaigsuonan nga ni-claim nga nahigugma sa Ginoo sa unsang pamaagi sa matag adlaw nga imong ipakita nga tinuod kang nahigugma sa Dios. Ngayon, ang atong paghigugma dili lang taman sa baba ug sa laway. Unta ang atong paghigugma makita pod sa atong paggawi ug sa atong adlaw-adlaw nga mga binuhatan. Ipakita ang imong gugma sa Dios pinaagi sa imong kinabuhi. Mao na ang tawag sa Ginoo alang sa ato karon mga pinangga nga mga kaigsuonan. Ngano ako na gina-emphasize kay ang saad nga atong pagahisgutan karon kaalang lamang sa mga nahigugma sa Dios. Igsoon, akong gipangutana ganina, akong giingon ganina, hinaot ko nga na kay gugma sa imong kaugalingong kalag. Imong giplastar imong kalag kung nahigugma ka sa Dios. So pinangga, gigugma ba gyud nimo ang Dios? Tanang butang nagakahitabo alang sa kayuhan kanila nga nahigugma sa Dios. Igsoon, hinaot ko higugmaa ang Dios. Sunda ang iyang pulong, tumana ang iyang sugo. Ayaw na buhata ang mga butang nga makapalagot niya. Ang mga butang nga bawal sa iya sa Biblia, igsoon, higugmaa ang Dios. Tanawa ang giingon sa pulong sa Ginoo, mahitungod kanila nga nahigugma sa Dios. 1 Corinthians chapter 2 verse 9 sa atong mga Bible. If you're there, say amen. Nawa Biblia. But as it is written, look at this. Eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that what? Tanawa? Wa pa nakita sa mata, wa pa nadungog sa dalunggan, o wa pa yun naabot sa kasing-kasing o hunahuna sa tao kung unsa ka anindot, unsa ka kahalangdon ang mga butang nga giandam sa Dios alang kanila nga nahigugma niya. So igsoon, kung ikaw nahigugma sa Dios karon, tanang mga anindot nga mga butang na imong makita sa kalibutan, dili takos ikatandi sa unsa kahalangdon sa butang nga giandam sa Ginoo alang kanimo kung ikaw nahigugma sa Dios. You see? Kuyaw kayo. Kung nahigugma ka sa Dios, pagkanindot sa mga butang nga giandam niya para nimo.
So muna again, nahigugma ka ba sa Dios? Higugma ang Dios. Secure ka kung gihigugma nimo ang Dios. Gwapo, nindot kay nga mga butang ang giandam sa Ginoo alang kanimo og nahigugma ka sa Dios. Higugma ang Dios igsoon. Higugma ang Dios. Tanawa pa isa, 8:3 sa unang Korinto. 8:3 sa unang Korinto, unsa ang giingon sa pulong sa Ginoo mahitungod sa mga nahigugma sa Dios? Ingon pa ang Biblia mga kaigsunan, but if any man love God, the same is what? Kinsa kuno mga nailhan sa Ginoo? Ang mga nailhan lang sa Ginoo kadtong mga tawo nga nahigugma niya. Naingon biya ang Biblia no, sa Mateo Kapitulo 7:22, nianang adlawas maghukom dunay mga tawo nga moingon, Ginoo, Ginoo. Ug ako moingon kanila, pahawa kay wa ko makaila kaninyo. Ug sila mitubag sa Ginoo, Ginoo, di ba naghimo mig mga katingalahan pinagi sa imong ngalan? Di ba nagpagula mig mga yawa pinagi sa imong ngalan? Apan ako motubag kanila, ingon pang Ginoo, pahawa gikan kanako kay wa ako makaila kaninyo, kamo nagabuhat og mga dautan. So mga pinangga nga mga kaigsunan, kinsa kuno ang mga nailhan sa Ginoo? Sila nga nahigugma niya. So igsuon balikon ko ang pag-awhag kaninyo, higugmaan ninyo ang Dios. Higugmaan ninyo ang Dios. And I hope karong gabi una, higugmaon nimo ang Dios. Ug kaning mga butang, tulo ka butang nga akong pagahisgutan karon para ni sa imo kung nahigugma ka sa Dios. Saad ni para nimo kung nahigugma ka sa Dios. Ug ang imong kalag secure kung nahigugma ka sa Dios para ni sa imo. Pero ug wa ka nahigugma sa Dios karon, wa kay labot. I hope tonight, yampo nimo sa Ginoo, Lord, tabangi ko Ginoo nga akong gugma para nimo di lang sa pulong apan makita pod sa binuhatan. So number 1, tulo lang kabutang. Una, klaro kayo, akong balik og basa kanina. All things will work together for good to them that love God. Number 1, ang tanang butang mahitabo alang sa imong kaayuhan. Ang tanang butang nagakahitabo alang sa imong kaayuhan. Igsoon, kung ikaw na higugma sa Dios karon, tanang butang nga mahitabo adlaw-adlaw ang ending permente para sa imong kaayuhan. Para sa imong kaayuhan. Or ang ending permente kaayuhan permi. So, tanaw tong context, unsa gyud pinakapunto niya? Actually mga kaigsuonan, ang pinakapunto o gipunting sa bersikulo may tungod sa imuhang kaluwasan. Atong sabton sa ning kaluwasan. Ang kaluwasan dunay tulo ka kabahin. Tulo ka kabahin ang kaluwasan sa tao. Justification, sanctification, o glorification. Pato masabtan sa pasabot niya. No, ang justification mo na ang past tense. Di ba natay gitawag na original sin? Di ba ang tanang tao ang ngayon ilabay sa impyerno tungod kay ang tao magkasala? Pag moingon ka og justification, adtong adlaw nga gibutang nimo ang imong pagsalig og pagtuo kang Kristo Jesus, gideklarar ka niya nga matarong. Gideclare ka sa Dios na ikaw matarong ka. Di tungod kay nagbuhat og maayo, apan tungod kay ang pagkamaayo sa akong anak nga si Kristo, gihatag nimo, justify ka. So muna ang justification. Dili na ka ilabay sa impyerno nganuman kay nagsalig ka kang Kristo, justification. After justification, samtang buhay pa ka, nagkinabuhay kang Kristohanon, natay gitawag na sanctification. Saan ang sanctification? Kada adlaw, ginatabangan kas Ginoo nga makalikay sa paghimo og mga dili maayong butang. Nagagrow ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo, ginabiyaan nimo ang mga dati nimong pagtuo nga mali, hinay-hinay, mabrihan nimong mata kung unsa ang katuoran o ginay-hinay magkinabuhi ka sumala sa pulong sa Ginoo. Sanctification mo na ang present ang karon. Gina-sanctify ka sa Ginoo. Ug naay future, glorification. Anong glorification? Kanang panahon nakwaon na kas Ginoo, tagaan na kag bag-ong lawas sa Ginoo. Tung lawas nga di na madunot, pagbalik niya, tagaan na kanyang lawas nga di na malata, di na kasala,
dito na ka magpuyo, kauban niya sa langit, dili na sa kalibutan, nga itukod niya ang trono, mo to ang glorification. Okay? Now, unsa may kalabutan anang tulo ka kabahin sa kaluwasan, pastor? Justification, sanctification, o katong glorification, katong nanagikas langit, future, sa atong teksto karon. Now, nag-iba na atong teksto, mga kaigsunan, di ba? All things will work together for good to them that love God and to them who are the called according to His purpose. So, iingon, tanang butang daw, mahitabo alang sa atong gitawag nga kaayuhan. Nga naman, nga may kalabutan ang katong glorification o sanctification o justification, pastor. Tanang verse 30. Ito mga text, please. Verse 30. Moreover, whom He did predestinate, them He also called, and whom He called, them He also what? Justified. Kato ko nung mga na-justify na, kato ko nung mga namatarong na, and whom He justified, them He also what? One-sided ang Ginoo. Ingon pang Biblia, tanan nga iya nang gimatarong, sigurado na nga iya gid silang himayaon. So sa ato ba mga kaigsunan, kung ikaw nagbutang sa imong pagtuo kang Kristo karon, kung ikaw na matarong na pinaagi sa dugo ni Kristo karon, sigurado na ikaw himayaon, mag-glorified. Nga naman, kaingon pa ang Biblia, trabaho sa Ginoo, sila nga mga na matarong na pagahimayaon gayud sa Ginoo. So ato makitaan, past tense pa gyud, di pa gyud pagahimayaon. Di ba? Mali ako translation niya paghimayaon. Ang tama nga translation, sila nga mga gimatarong gihimaya na. So sa atubangan sa Ginoo, gihimaya na ka, humana ang transaction. Sure na nga langit ka padulong kung ikaw na matarong pinagis dugo ni Kristo. Sa ato ba mga pinangga nga mga kaigsunan, all things will work together for good. Magligid-ligid ka sa kalibutan, masipyat ka, madasmag ka, makahimaw ang mga diling maayong butang. Di malikayan kay tao kaigsuon. Apan higala, pinangga, maningkamot kitang Ginoo, na bisan pag-aaka muliko, pabalikon o pabalikon yun kaniya sa insaktong dalan, kay iya nang gimando daan, iya nang gitagana daan, iya nang gisyo daan, na tanan nga mga namatarong, himayaon yun. Tanang butang, may tabo alang sa imong kahiyon. Nindot kayo ang saad sa Ginoo, mga pinangga nga mga kaigsunan. Ang atong kaluwasan di ay ang atong pag-adtog langit, wala nakabase sa imong kamot, wala nakabase sa imong pagkamayo, kung dili tungod kay giplano ng daan sa Ginoo. Giplaster niya daan. Kung ikaw na matarong na pinagi sa dugo ni Kristo, mahimaya gyud ka. Sure na daan. Pastor, unsa may purma, unsa may mahitabo sa akong himayaon ako sa Ginoo? Kay nagtuo naman ko kang Kristo karon. Tanawang verse 29. For whom He did foreknow, He also did predestinate. Sa unsa man? Gi-predestinate ka sa unsa man? To be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Sa ato pa mga pinangga nga mga kaigsuonan, gi-predestinate. Sa nang predestinate, giplano ng daan sa wala pa nagsugod ang panahon. Okay? Sa wala pang panahon, nakaplano na. Diha nakapaingon. Gi-predestinate ka mo rin bus. Kung magsakay kag bus, just terminal, na nakabutang Davao, ang katong gitawag na bus, gi-predestinate na nga Davao gito pag abot sa 3 hours. You see? Kay dito sa padulong, mo yang destination. Ikaw pod, gi-predestinate ka, na naka destination, ug ang imong destination, mahimong susama sa anak sa Dios nga mo si Kristo. So, igsoon, siguro sa imong kabahin karon, makaingon ka nga bati, bakay kag batasan. Siguro sa imong kabahin karon, makaingon ka nga, napay mga butang, nga mga sala, nga di pa nimo mabiyaan. Siguro makaingon ka sa imong kinabuhi karon, nga pastor, daghan pa kay kog kaluyahon, pero sultian ti ka, padayon lang, kupot lang, tuo lang, nga naman, giplano na daan sa Dios, nga ikaw one day,
mahimong pariha sa anak niya nga si Kristo. Mapariha mo. Nga naman, all things will work together for good. Mao na giingon sa pulong sa Ginoo. Mao na gipasabot sa all things will work together for good. You see, sa ato pa, tanan nimong mga nabuhat, tanan nimong mga pagsulay, tanan nimong mga kasakit, tanan nimong mga problema, tanan nimong mga pagsulay, kasakit, kabugaton, nga imong ginapasan sa imong kinabuhi, igsuon, sultian di ka, nakaplano to tanan. Giplanos Ginoo, nga naman, hinay-hinay, ginapanday kas Ginoo, gina-build up kas Ginoo, para one day, mahimo na kang pariha sa iyang anak. Karong adlaw gina-project sa Ginoo ang imong pasensya nga motubo. Karong adlaw gina-project sa Ginoo nga imong gugma motubo. Sunod adlaw gina-project sa Ginoo nga ang imong gitawag nga pagtuo motubo. Sunod gina-project sa Ginoo nga ang imong paglaom motubo. Hinay-hinay tanang mga kasakit, tanang mga liko, tanang mga pagsulay, tanang mga dasmag giplanos Ginoo nganuman para i-build up kaniya, lig-unon kaniya kay gusto niya one day mahimo na kang parihan ni Jesus Christ. Munang giingon pang Biblia, all things work together for good. You see? Pagkanindot sa iyong pulong, pagkanindot saad, and remember this, balik ko na ako, kani nga saad, alang lang nila nga nahigugma sa Dios. Kabalo ka? Di ba glorified na? Di ba ang imong ending kay glorification, ang imong ending kay mapareha ka kang Jesus Christ? Kabalo ba ka? Sa mata sa Dios, napakas karkar naglingkod karon. Naglingkod mo tanan. Napaka naglingkod karon diri. Pero kung tinuod kang nag-glorify, tinuod kang na-justify, tinuod kang nagtuo ug nahigugma sa Dios. Bisan pag diri ka naglingkod karon, kung ako'y butan-aw, diri ka sa New Karkar, sa Llamas Residence naglingkod karon. Pero sa matas Ginoo, naglingkod na ka dito sa langit. You see? Inana ka sure imong kalawasan. Tanawang Episo mga kaigsunan, Kapitulo 2. Ephesians chapter 2. Kung asa ka naglingkod at tubangan sa Ginoo, kung ang Ginoo may pangutan-on, ahamang ka karon. Okay? Inaani ka sure imong kalawasan. Kung nahigugma ka sa Dios, nagtuo ka na niya, naka na kang Kristo. You see? Na-justify ka na. Ephesians chapter 2 verse 5 and verse 6. Even when we were dead in sins, mga patay tayo sa sala, hath quickened us together with Christ. Gibuhi ta uban ni Kristo. By grace you are saved. And look at this. And hath raised us up together. And look at this. And made us sit together in what? Because you are in Christ. Kung asa si Kristo, tuapog ka. Samtang si Kristo naglingkod sa trono sa langit, tuapog ka dito uban niya naglingkod. Sa atubangan o batas Ginoo, you are already sitting in heaven. Inaana ka sure imong kaluwasan? Ang gitudlo sa Biblia? Perting klaruha mga pinangga nga mga kaigsunan. You see, muna nga, all things will work together for good. Alang kanila nga nahigugma sa Dios. Akong balikon, hinaot na tinuod kang nahigugma sa Dios kay para ni sa imo nga saan. You see? So mga kaigsunan, what a blessed security in Christ. You know, sa imong kinabuhi karon daghang gira may tabo. Daghang battles. Kabalo ko daghang battle, daghang gira nga tagbo pa nimo sa imong kinabuhi, daghang kasakit, daghang problema. Pero tanawa, all things will work together for good. Nganuman, tanawa ang saad sa Ginoo alang sa mga nahigugmas sa Dios. Tanawang verse 31. What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Kung laban sa ato ang Dios, kinsa may makabatok sa imo? Amen. Pinangga, all things work together for good alang kanimong anuman kay laban sa imo ang Dios. Amen. God is for you. Nobody on earth could go against you. Kinsa man ang pag-iyas gira, kinsa man ang makigira para nimo, di na ikaw. In 2 Chronicles chapter 20 verse 15, open your Bibles with me there. 2 Chronicles chapter 20
verse 15 sa ato mga Bible palihog. If you're there, say amen. Tungon pang pulong sa Ginoo. And he said, hearken ye, all Judah, and ye inhabitants of Jerusalem, and thou King Jehoshaphat. Thus saith the Lord unto you, be not afraid nor dismayed by reason of this great multitude, for the battle is not yours, but God's. Ang gira dili mo, ang gira iya sa Dios. So unsa man ang gira sa imong kinabuhi, galayg soon di na imo. Iya na sa Dios. Kung nahigugma ka sa Dios. Siguro sa gira sa imong kinabuhi, ikaw pa ang gapakig-away, ikaw pa ang gapakigbisog, ikaw pa ang gapangusog, ikaw pa ang gaantos, nganuman kay imo pa ang gira, kay wa pa ka nahigugma sa Dios. Ang gira nimo kung ikaw nahigugma sa Dios, dili na imo. Iya na sa Dios. You see? Chapter 32 verse 8, tanawa mga kaigsunan. 2 Chronicles chapter 32 sa verse 8. With him is an arm of flesh, but with us is the Lord our God to help us and to fight our battles. Kung pangpulong sa Ginoo. Di ba? Sa kalaban daw, with him is an arm of flesh, but with us is the Lord our God to help us and to fight our battles. Who will fight our battles? God. Siya ang makig-away. Pastor, akong kalaban, pastor. Grabe og mga weapon. Grabe ang gitawag nga pag-iaway sa ako. What will happen to me? But Isaiah chapter 54 verse 17. Isaiah chapter 54 verse 17. Tanawa ang giingon sa pulong sa Ginoo. If you're there, say amen. The Bible says, no weapon that is formed against thee shall prosper. And every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servant of the Lord, and their righteousness is of me, saith the Lord. Wala pa'y hinagiban nga nabuhat nga mulahutay bato kanimo. Tanang makigbato kanimo igsoon sa hukmanan, dili gid makalahutay. Inana kung ang Ginoo ang nagauban sa imo igsoon. You see that? So mga pinangga ang mga kaigsunan, I hope tonight nahigugma ka sa Dios kay all things will work together for good. Nganuman dili imo ang imong gira kung dili iya na sa Dios. And you see? All things will work together for good nganuman na kay access sa tanang blessing sa Ginoo. Tanang blessing sa Ginoo na kay access. Na kay access. In verse 32, sa atong text going back, Romans 8:32, he that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Gihatag niya iyang anak, gihatag ni Jesus Christ, way pagduha-duha. Amen. Ang ubang butang pa ka, tanaw ang argumento. Di ba? Gihatag ni Jesus Christ, gihatag ni sa amahan ang iyang anak, si Jesus Christ. Ang pinaka-importante sa iya, ang iyang anak. Kung nahatag na niya ang iyang anak, ingon pang Bible, kung nahatag sa Dios ang iyang anak, nganong dili man niya mahatag ang ubang butang sa imo. Amen. So na kay access. So all things will work together for good for you. Ngano man, na kay access sa mga panalangin sa Ginoo. The only thing you need to do is to believe. Higugma siya igsoon. I hope na higugma gyud kas Ginoo. Muna yon sa Philippians chapter 4 verse 19. But my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. So ato makitaan, ma-provide sa Ginoo ang tanan imong gikinahanglan ngano nahatag na niya ang pinaka the best iyang anak unsa pa katong ubang butang. So igsoon, higugma ang Dios. Believe on Him. Tuhi siya. Ngano man number 1, all things will work together for your good. So number 2 mga pinangga. Number 2. Unsa man ang mahitabo, unsa ang saad para sa ilang nahigugma sa Dios. Number 2, no one can lay a charge over you. Walay makapasangil sa imo. Walay makahimo og case against you mga pinangga. Tanawang verse 33,
Who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifieth. Now, listen carefully. Kabalo ba ka? Adlaw o gabi ang yawa naa atubangan sa trono sa Dios, nagsigig panangil sa imo. Sige ingon, Ginoo, tanawa, tanawa imong anak, makabadlong na pod. Ginoo, tanawa imong anak, nagsugal na pod. Ginoo, tanawa imong anak, nagbisyo na pod. Ginoo, tanawa imong anak, mao na kada adlaw, buntag gabi gasigi og sumbong ang yawa didto sa imo. Revelation chapter 12 verse 10. Tanawa ang Biblia. Revelation chapter 12 verse 10. If you're there, please say amen. Pang Bible. Revelation chapter 12 verse 10. And I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and you know, the accuser of the brethren accused them day and night. But it says sa Biblia, cast down. Ang devil pildi ng daan. Kada adlaw sa sumbong ang yawa may tungod sa imo. Gamay ang sipyat nimo, makapaning ka lang kagamay ang yawa naguna-una nagsumbong sa imo didto. Tanawa Ginoo, gahapon nagampo nagpatience Ginoong Dios, tanawa nang asaba na po siyang anak. Ana dito ang gitawag nga devil. You see? Tanawa Ginoo. Nagplano na pud ni karon Ginoo kay December na mag New Year's resolution na pud ni Ginoo. Tanawa gid na Lord, di na pud niya matuman. You see? Tanawa Ginoo, imong anak Ginoo. So ato makita perminti gyud the devil, pero ang iyang Biblia pildi na siyang daan. Natanawa ang argumento sa Romans chapter 8 mga kaigsunan. Who shall lay anything to the charge of God's elect? Kinsa kuno ang makapasangil or kaning lay anything mga kaigsunan, ang meaning ani makapronounce guilty. Kinsa kuno ang makapronounce o guilty sa mga katawhan sa Dios? Kinsa kuno? Makaingon sa mga ikaw guilty ka, makasala ka. Kinsa kuno? Dili si pastor. Dili ko pwede maingon sa inyo, kamo mga guilty mo, magkasala mo, no? I cannot say it. I cannot condemn you. I cannot pronounce you guilty before the court of God para malabay mo sa impyerno, no? Kabalo mo kung kinsa ang makapronounce sa inyo nga guilty? Gito baga pod. Nawa again ha. 33. Who shall lay anything to the charge of God's elect? Kinsa kuno ang makapronounce sa inyo nga guilty? Gito ang tubag kinsa? It is God. Kinsa kuno ang makapronounce sa inyo guilty? It is God. Pero naisumpay. Gabing saad, naisumpay. It is God. Kung diha lang taman ay piting luuya. Kita tanan, impyerno tong tanan. Kinsa na? Kinsa kuno ang makapronounce sa imo o guilty? Kung ma-pronounce ang guilty before the heavenly court, impyerno gyud kaditso. Pero ang Biblia na ingon, kinsa ang makapronounce sa katawan sa Dios nga guilty sila o ang labas impyerno? Ang tubag, it is God. Ang Dios. Kung diha lang taman, impyerno tang tanan. Pero tanawa, it is God that justifieth. Wow! Tanawa, unsay argumento sa Biblia? Siya kuno nga nag-inusara, siya lang ang makapronounce sa imo guilty, ang Dios nga maoy nagmatarong nimo. Imbis siya lang ang may katungod nga i-pronounce nga guilty. Siya lang ang may katungod nga ilabay ka sa impyerno. Nga ingnon ka, makasala ka, guilty ka. Siya na noon ang ni-justify nimo. It is God that justify it. Wow! You see?
pagkatamis sa pulong sa Ginoo. So mga kaigsuonan, kay ang mauma-ura nga pwedeng mo-pronounce sa imo nga guilty, gi-justify naman noon kaniya. So kinsa may nabilin nga pwedeng mo-pronounce sa imo nga guilty, wa na. Usahay ang pinaka number 1 nga mo-pronounce sa tuwa nga guilty itong kaugalingon. Kita mismo. Guilty kay ko. Wala na ko'y dagway atubang sa Ginoo kay guilty ko. Di na ko angayan magsimba kay guilty ko. Di na ko angayan magbuhat ani. Di na ko pwede mga lagad sa Ginoo. Di na ko pwede magampo kay guilty ko. Ikaw na, ang Ginoo wala. Gimatarong kaniya. Okay? Sumala pa ni Brother Ferlo atong last Saturday nga devotion sa ato ang choir. Kita ragi ka condemn tong kagulingon. Paminaw pag-ayo ha, pananglitan na kay amigo nga moduol sa imo. Unya maingon na Brad. Wa nagig koy ayo nga pagkatao Brad. Unsa may maingon sa iya? Uy Brad, ay paginana Brad. Dili ka way ayo uy. Wa na gyud naghigugma na ako. Uy, unsa man naghigugma? Nahigugma ko nimo. Wa na gyud pulos. Uy, unsa may pulos? Ay pagsultian na kay pulos. Magkasala gyud nako, Brad. Uy, pasayloon das Ginoo. Grabe kay kapuno grasya sa imong mga amigo. Pag na kay amigo higala nga muraog nay mga inana nga mga istorya, imong i-comfort. Uy, ayan na. Kaya na din nimo. Padayon lang sa imong pagsulay. Kaya na nimo. Ngayong anong di man nimo kaya isulti sa imong gagulingon? Ngano kung pag ikaw mo'y masipyat, may unay kang awa agugoy pulos. Ngano kung ikaw may naay problema, may unay kang awa naggoy ayo. Igsuon, kung unsa ka kamaayo sa uban, nganong dili na nimo gamiton nga kaayo para sa imong gagulingon? You see? Kung ingnon nimo ang ubang mga tao nga uy okay ra na, kaya ra lagi na nimo. Nganong di man nimo ingnon mo gagulingon self, kaya na to ni self. Kaya na to ni okay ra lagi ni. You see? Don't be too harsh to yourself. Mga pinangga, kay number 1, nganong i-condemn man nimo imong gagulingon nga siya na noon nga naay katungod nga i-pronounce ka nga guilty. Gi-justify nung kaniya. Gimatarong kaniya. Igsoon, pagkatamis og pagkanindo sa pulong sa Ginoo. Og moingon tag amen. Amen. Ingon pa ang unang Juan 1:9. Kung atong ikumpisal ang atong mga sala ngadto kaniya, siya matarong gayud nga mopasaylo sa atong mga sala og mohugas sa atong mga dili pagkamatarong. So mga pinangga, igsoon, kinsa ba ba'y maka-pronounce sa mga guilty? Wala na. Kay siya nga naay katungod nga moingon sa imong nga guilty ka, gimatarong kaniya. Anagin akong balikon para kang kinsa ni, para kanila nga nahigugma sa Dios. Higugma ang Dios. Number 3 and number last. Ulahing punto. 34 itong basahon. Who is he that what? It is Christ that died. So number 3, di lang kay all things will work together for good. Sure na imong destination. Magkabalik-balitok, mga kalibutan. Sure na imong ending. Kay bisan pag unsa pa kaliko ang imong balik. Bisan pag unsa pa ka backslide, layo na kay imong backslide. Mura di backslide ka, diri pa imong Luzon, layo na kay imong backslide igsoon. Kung tinuod kang na-justify, ang Ginoo na mismo ang mupangita sa imong dalan nga makabalik because insakto. Kay ngano man mga pinangga nga mga igsunan, all things will work together for good. He that began a good work in you will perform it until the day of Christ. Philippians 1:6. Siya ang mapahutay, siya ang mapadayon. Dili tungod kay nakalahutay ka, kung dili si Jesus ang nilahutay para nimo. All things will work together for good. Number 2, wa nay makapasangil nimo, wa nay makapronounce sa imong guilty. Ngano man ang naay katungod nga mo-pronounce sa imong guilty, gimatarong kaniya. Ug karon, lastly, number 3, no one can condemn you. Meaning, wala na si bisan kinsa
nga makalabay sa imo sa impierno, i-condemn ka. Nga naman, yung Bible, nangutan ng Bible, who is he that condemneth? Kinsa ko na makakondemn? Makalabay sa imo sa impierno? Makasilot sa imo sa walay katapusan nga dilaab nga supre og kalayo dito sa linaw sa impierno? Kinsa ko na makakondemn sa imo? The Bible says, it is what? Christ. Si Jesus Christ kuno ang makondemn sa imo. Wala na ilaing pwede makondemn sa imo si Jesus ra. Dili si pastor wa gyud tawo katungod nga moingon sa imo nga impierno na ka. Wa gyud koy katungod nga moingon mo nga impierno na sila. You see? Kinsa ra ni katungod? Si Jesus ra gyud. Wa na ilain. Di gyud ka hukom. Si Jesus ra gyud maghukom. Natanawa. It is Christ. Pero siya nga naay katungod nga mo condemn sa imo. Unsa man iyang gibuhat? It is Christ that what? Died. Piyawan. Kabalo ka, pagsaka nimog langit, dili ang amahan mo judge sa imo. Ang mo judge sa imo si Jesus Christ. John 5:22. John 5:22. The Bible says, for the Father judgeth no man. Dili mohukom ang amahan ni bisan kinsa. But hath committed all judgment unto the Son. Sa anak gikumitar sa amahan ang tanang hukom. So kag kinsang prerogative ang paglabay sa tao sa impierno, pagsilot sa tao sa impierno, si Jesus. Si Jesus ang magbuot kinsay impierno, si Jesus ang magbuot kinsay langit. Kay naa sa iya ang judgment say magbuot. Kay siya ang judge. Siya ang naay katungod di mo condemn, kaya nga naman, siya ang judge. Ang mo-pronounce, ang naay katungod di mo pronounce o guilty, ang amahan. Ang naay katungod di mo labay sa impierno, mo hukom, mo condemn, ang anak. Now karon, siya nga naay katungod nga mo condemn sa imuha. Kung siya ang gibuhat para sa imuha, nagpakamatay para sa imuha. And yung panyadre, yea, rather, that is risen again. Nabuhi. And, di lang kayo nabuhi. Who is even at the right hand of God. Who also make it what? Intercession for us. Tanawa ra? Ninduta no? Nangabugado sa imo? Di ba atong ingon ganina? Ang devil, sige, pasamya sa imo, adlaw o gabi, kabalo ka, si Jesus Christ, adlaw o gabi ipod, sige, pugdo pa sa imo, dili oy, sige ka na. Unya siya, na untay katungod nga mo judge sa imo siya na noon ang napakamatay para nimo, siya na noon ang nagantos para nimo, para di lang ka maimpirno, ug siya na noon ang nagdupa sa imo nakalipod sa imo Hebrews 7:25. Hebrews 7:25 sa ato mga Bible. If you're there, say amen. Ito ang Biblia. Wherefore he is able also to save them to the uttermost, that cometh unto God by him, saying, he ever liveth. Ano nabuhi siya? Ano nabanhaw siya? To make what? Intercession for them. Kabalo mo? Nganong nagtuo man gyud ta nga si Jesus Christ lang ang pwedeng mohimo og intercession? Nganong dili man ta motuo og intercession of the saints? Di ba? Nganong ang Kristohanon na tinuod di man gyud gatuo nga si Pedro, si Juan, ang mga santos makaampo para sa imo. See? Now, mo object galing ka, si Mary, nganong di ka mutuo nga makaampo siya para sa imo? Sa may hinungdan. Okay? Now, moingon ang mga tao, moingon sa nga, nga naman lagi, pastor, nga magpaampo man mo sa inyong simbahan, magpa-pre-request man mo sa inyong mga kauban sa simbahan, nga naman lagi kang Mary, kang
Pedro kang Paul, di man magpaampo. Nganong ako magpaampo man ko sa imo. Nga bawal man ka. Huwag ni mo nasabtan. Unsa sa Biblia? Si Kristo na buhi, he ever liveth to what? Nganong pwede siya mag-intercede? Kaya nga naman kay nabuhi siya. Nganong pwede man mo magpaampo sa ako? Kaya nga naman, kay buhi ko. I still live. Pero mamatay na ko. Di na mo pwede mo ingon nga, pastor, yan po, tao na mong kalagdiha. No na. Makahangyo mo nga mag-ampo ang inyong mga kaubang Kristohanon kay buhi pa sila. But when they die, di na pwede. Nganong si Kristo man, kinahanglan man sa mabanhaw to make an intercession. He ever liveth to make an intercession. Si Jesus Christ, maka-intercede siya. Siya lang ang maka-intercede sa tuwa sa langit. Nganuman, kay nabanhaw siya, nabuhi siya. Si Mary, si John, si Peter, dili sila maka-intercede. Nganuman, wala sila nabanhaw. You see that? Dili sa lisod sabton. You see? And ato makita mga kaigsunan. The Bible says in 1 Timothy 2:5, there is one mediator between God and man. The man, Christ Jesus, wala na ilain pa. You see? Kabalo ba ka? Naay nag-ingon sa kuha sa una. Nga pastor, inani man gud ni. Mauna nga makig-intercede at moduol tang Mary. Kay muragod og kanang kuan, muragod og kanang mga apply kag trabaho pastor ba. Unya, dili manimo kaila ang gitawag nga kuan, dili manimo kaila ang gitawag nga boss. Sumuduol ka sa imong amigo nga kaila to niyang boss. Kay para ang imong amigo mo'y magpatunga sa imo para ang imong amigo karon ang imong mediator para makasulod ka sa trabaho, dawaton ka. Murag inaana na pastor, muna nga moduol mi kang Mary, moduol mi kang gitawag nga John, kang Peter, kay sila ang mas close kang Jesus Christ. Kay para, dunggod gid ni Jesus Christ, kay moduol mi sa iyang mama, kay mas close ni Jesus Christ. Anak ko, kada imong ilustrasyon, effective lang na kung naatas kalibutan. Kay tinuod, dili mo close sa amo, mas close mo sa imong amigo. O ang imong amigo, mas close sa amo, muna magpatunga siya. Pero karon nung utana ko, kinsa may mas nagpangga sa imuha, si Jesus o si Mary? Kinsa may mas nagmahal sa imuha, si Pedro o si Jesus? Kinsa may mas naay-concern sa imuha, si Juan o si Jesus? Nganong mahapit man ka kang Mary? Nganong mahapit man ka kang Jesus? Nganong mahapit man ka kang Peter? Nganong mahapit man ka kang John? Nga mas nahigugma man ka si Jesus Christ sa imuha, ay naghapit sa ilaha, bitso na ka sa nahigugma, nagpangga, nagpakamatay para sa imuha. Ay naghapit. You see that? Very easy logic unta. Pero dili masabtan sa kadaghanan. And remember this. Kato siya nga nagpakamatay para nimo. Siya ra ang naay katungod nga i-condemn ka sa impierno. Pero ang Biblia nagaingon, he ever liveth to make an kabalo ka. Ang nahitabo na forfeit nimo ang yang intercession. Nganuman nihapit pa kas uban. Ay naghapit naman Jesus Christ. You see? So mga pinangga nga mga kaigsunan, pagkanindot sa pulong sa Ginoo, tiyaw mo kana ang naay katungod kay condemn ka, siya nagpakamatay para nimo, siya nagbayad sa imong sala, di gyud ka maimpierno. Kay ang judge nimo maoy nagpakamatay para sa imo kung nahigugma ka sa Dios. So, remember, these promises is for the saved. Atong mga luwas, and those who truly have faith in Christ, and those who have real love for God. Now karon nung tana ko, last na lang, ako nang tapuson. How about pastor og wa ko nahigugmas Ginoo? Unsa may sign nga wa ka nahigugmas Ginoo? Number 1, dili nimo siya katumanon. Number 2, wa kay pakialam sa iyang pulong.
Mas hadlo ka sa istoryas tao kasi istoryas Ginoo. You see? Unsa may sign nga wa ka nahigugma niya? Dili ka wala kay concern kung unsa ang isulti sa imong kinabuhi. Now karon, unsa may mahitabo sa mga tawo nga wala nahigugma sa Dios? Kung para sa mga nahigugma sa Dios, para sa mga luwas, all things will work together for good. Para sa mga unsaved, all things will work together for their damnation. Harsh kay ang Ginoo, mga kaigsuonan, tinuod lang. Istrikto kay ang Ginoo, nawala lang ang kaistrikto sa Ginoo tungod kang Kristo. Pero kung wala ka kang Kristo, wa kay Jesus Christ, harsh ang Ginoo. Dapat imong kahadlukan. Tanawa ang iyang giingon ha, para sa mga tao nga wala nagdawat ang Kristo. I hope mangurog imong unod ani. Kaya ako, sa first time na ako nasabtan o nabasa, nangurog ang akong unod. Grabe ang akong kahadlok sa Ginoo. In ani day masuko ang Ginoo. 2 Thessalonians chapter 2. Verse 10 ang verse 12. And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish. Because they what? Receive not the love of the what? Truth. 2 Thessalonians chapter 2 verse 10. Wala nila gihigugmang kamatuoran. That they might be saved. Wala nila gihigugmang kamatuoran para maluwas sila. Pag abot sa kamatuoran, ilang gibalibaran. Nakabalo sila sa kamatuoran, pero wala nila gituman. And for this cause, tungod ani, kailang gibalibaran ng kamatuoran. And for this cause, God shall send them strong delusion that they should believe a lie. Kinsay magpadala sa ilahaw ilad? Ang Ginoo mismo. Kay wala man nila gituman ang kamatuoran. God Himself, ang Diyos mismo, nagpadala sa ilaha og bakat. Nga naman Ginoo, nga naman Lord nga katong mga libalibad sa kamatuoran Ginoo, katong wala nituman sa kamatuoran, nga naman imong gisend og delusion. Verse 12, look at this. That they all might be what? Damned. Who believe not the truth. Ang wala nagtuos kamatuoran. So igsoon pinangga, kung save ka, all things will work together for good. Pero kung unsaved ka, all things will work together for your damnation. Maunay kamatuoran, kahadloki ang Dios o higugmaa siya. Number 2, kung sa save o sa mga nahigugma sa Ginoo, no one can lay charge over you. Pero ikaw, kung dili ka save karon, wa ka nahigugma sa Ginoo, God Himself will pronounce you guilty. Pag pangatubang nimo sa Dios, ingon ang Ginoo, ikaw guilty ka. And number 3, mga kaigsunan, if you are saved, no one can condemn you. But if you are not yet saved karon, wa pa ka naluwas karon, wa pa ka nagdawat kang Jesus Christ as your Lord and Savior, pagsaka nimo didto sa hukmanan, umiingon Jesus Christ, impierno ka. Siya mismo ang mulabay sa impierno, siya mismo ang mag-condemn sa imo. So igsoon, it is a call for us today. Panawagan sa tuwa nga mahimo natang isog og magmalig-on sa tong pagtuo. Atong tumanon ang kamatuoran. Sa walay pagduha-duha, sunda siya. Tumana siya o higugmaa ang Dios. I hope by the grace of God, you will believe on Him. Tuuhi siya. You see? Kung mamatay ka karong gabi, sure good ka nga langit dulong imong kalag. Pwede kang masigurado. Duol kang Jesus Christ. Lord Jesus, nagtuo ko nga namatay ka tungod sa akong mga sala. Gilubong na banhaw. Ug kung ako mutuo nimo karon amahan, buhi ka para manalipod sa ako adto sa langit. I believe in you. Akong ibutang akong tanang pagtuo. Alang kanimo Jesus Christ, ako kang dawaton as my Lord and personal Savior. Luwas ako Ginoo. Luwason kaniya karon. Sa walay pagduha-duha. O kung tinuod kang naluwas, follow Him. Siguraduha nga ang nakabutang diri sa Biblia, imong natuman. Ayaw tumana ang tumo lang sa tao, tumana ang sugo o mando sa balaang kasulatan. Palihog manindog tatanan. Let us pray. Father God, salamat sa imong kaayo. Salamat sa imong gugma lang kanamo. I need you, Lord, to bless and to empower these people that everything that we have learned tonight
will find a dwelling place sa among mga kasing-kasing. Pasaylo ami amahan kay wa gid mabuhat ginugol ikaw. Ikaw na bahala namo Lord. We need you always Lord. Guide, bless and empower us. And I pray Ginoo nga ug naa may wa pagid na sigurado siyang kaluwasan karon. Luwas siya Lord. I-save siya Ginoong Dios. Hikapa ang iyang kasing-kasing nga mahimong mahumok ni Lord ug di lang niya tuuhan ang kamatuoran, sundon pud niya Ginoong Dios. And we pray tonight, ikaw mag-bless o mag-guide ka na mo, Lord. Sa ilo amin sa mga sala. Mga dautan ming tao, Ginoo, ikaw lang ang maayo. Ikaw lang, Ginoo, ang makaluwas ka na mo, Lord. O tabangi mi, Ginoo, nga makalikay mis paghimo og mga dili maing butang. Giyahi mi, grasyahi mi, ug tagay mi kadaugan, Ginoong Dios. Kay wa nagpasabot nga ikaw na ang nagbuhat sa tanan. Wa nagpasabot nga magbuhat na pud mig dautan. Tungod kay ikaw ang nagbuhat sa tanan, Ginoong Dios. Ikaw nga among gialagaran, amo pong himayaon, pinaagi sa mong kinabuhi. Maghimo mig maayo Ginoo, dili tungod para maluwas. Maghimo mig maayo Ginoo, kay maayo ka na among manluluwas. Salamat sa imong kaayo bitubag ng mga pag-ampo. Sa ngalan ni Jesus gipangayo na akong tanan. Amen. You look for a partner. Mag-ampo ta mga kaigsunan. Pangita og imong kaabay, imong kaistorya karon nga imuhang mahimong partner sa pag-ampo para mag-inampo ay ta.